Good day to all of you. Ni-request po ako ni kapatid Sis Sally Limhap na i-share ang aking testimony, my financial journey. Ito po yon. Ako po ay na-born again noong first year college ako sa UP Diliman at very excited ako, nagbasa ng Bible at natutunan ko ang tithing, ang pag-iikapo. Ang sweldo ko noon 20 pesos a week eh. Binibigay ko sa simbahan ang 2 pesos ng aking allowance. Noong 1979, lumaki yung Bible study group ko sa squatters area sa Old Balara. Lumaki na lumaki, naging simbahan kami. Ako yung nagpapasto doon. Wala akong bayad. Labor of love lang yung ginagawa ko. Dahil sa mahirap sila, ang ituturo ko sa kanila ay biblical financial management. Hindi masyado yung mga doctrine kasi sabi ko parang hindi relevant sa kanila yung puro doktrina. So gusto ko based on the Bible, textbook o Bible, ang ituturo sa kanila ay financial management, how to save, uh, how to work hard, gano'n. Puro mga work ethics, gano'n po ang mga topics ko. At saka tithing, yan ang mga topics ko. Pero medyo nagigilty ako kasi sabi ko, anong karapatan ko magturo tungkol sa kaperahan sa mga mahihirap samantalang ako ay nakatira doon sa bahay ng papa ko at na-enjoy ko yung ginhawa ng tahanan ng aking ama. So sabi ko, kung totoo ang Christianity, dapat kaya akong palayain dito sa karalitaan. Kaya nag-pray ako noon, sabi ko, Panginoon, palayain mo po ako mula sa aking karalitaan. So dahan-dahan, kumilos ang Panginoon para tugunin ang aking panalangin. Nagkaroon ako ng trabaho noong 1979. Ang sweldo ko 702 pesos, no? Ang trabaho ko na sa UP Institute for Small Scale Industries bilang research assistant. So nagtatithing pa ako noon. Sa 702 pesos, ang 10% noon binibigay ko sa simbahan. Alam nyo, dahil sa blessing ng God at sa aking labis na katipiran, in 1 year's time, nakaipon po ako ng 10,000 pesos. Ikinagulat po yun ng aking mga office mate. Paano ko nagawa yun? No? Samantalang sila, ilang taon na nagtatrabaho doon sa opisina, ni 5 walang savings. Kinukulang pa raw sila. Kaya nakita ko, nagsisimula na yung blessing ng God. No? Pero naisipan kong magnegosyo kasi yung UP Institute for Small Scale Industries, kami nagtuturo ng entrepreneurship eh. Binasa ko yung mga materials namin, nakinig ako sa mga seminar namin, nainganyo ako mag-business. So marami akong pinasukang business, no? Gumagawa ng tusino, langgunisa, nagbebenta ako ng eggs, chicken ham, cupcakes, nagtayo pa ako ng grocery store. Pero ang problema, hindi ko na naibibigay ang ikapo. Nire-remind ako ng Panginoon, anak, huwag mong kalimutan yung pag-iikapo. Nakikipag-argue ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kailangan ng pera ang negosyo eh. Later na lang yung ikapo, later na lang yan. Pero hindi ko naibigay. So ilang beses ako nire-remind ng Panginoon, hindi ako nakikinig. Suddenly, dumating ang disaster. Nagtayo ako ng negosyo with 4 other partners. Yung pala, itong 4 na partners ko na ito, mga manloloko pala, mga scammer sila. So, I lost all my life savings. Yung 10,000 kong naipon, lahat yon nawala yon. So, nagsisi ako. Sabi ko, sorry po Lord, i-resume ko na ang aking tithing, sabi ko. Alam niyo, sunod-sunod dumating na ang pagpala ng Diyos. Noong 1981, tumaas ang sweldo ko, naging 803 pesos a month na. From 700, naging 800, no? Tapos, noong 1982, ang gobyerno nagbibigay ng Bliss Unit sa mga academic staff, ng mga teacher ng UP, pero ayaw nilang tanggapin yun dahil marami pa raw problema sa Bliss. Sa galit ng gobyerno, ibinigay ang Bliss sa mga ordinaryong employee kahit na hindi teaching staff. So nakakuha ako ng Bliss Unit noong 1982. Tumanggap ako ng 2 borders kasi binata pa ako noon eh. So tumanggap ako ng 2 borders, yung bayad nila sa akin, sapat na para libre aking pagkain, kuryente, tubig, pati yung renta na bayad sa gobyerno, na libre na yon dahil po sa bayad sa akin ng aking 2 borders. So nagkaroon ako ng tirahan for free. Tapos noong 1983, na-promote ako, naging guro ko ng UP, tumaas ang sweldo ko, naging 1,000 pesos a month na.
1984, nag-asawa ako at tumira kami sa Bliss. Noong 1984 din up to 1986, pinadala ako ng UP sa abroad para sa aking higher education sa Australia at sa Netherlands. Tumaas ang sweldo ko, 3,000 pesos a month na. Sa Netherlands, sobra pong tipid naming mag-asawa. So for 1 year and a half, yung sweldo ko sa UP, nag-iipon-ipon lang. Tapos yung renta ng Bliss ko, for 1 year and a half, nag-iipon-ipon lang din. Tapos nagkargador pa ako sa simbahan doon sa Netherlands. Tapos yung misis ko, dinala ko kasi ron with our eldest son, nagturo siya sa Netherlands for 2 semesters. Tapos yung allowance ng Dutch government, tinitipid namin yun, iniipon din namin yun. Kaya pagdating ng 1987, bumalik kami ng Pilipinas, ang dami naming ipon. Dahil doon, nakabili ako ng unang-unang kotse namin for 70,000 pesos. Second hand nga lang, pero halos brand new pa eh. Tapos yung pinsan ng wife ko gustong pumunta sa abroad para magtrabaho, ibinenta yung lote niya for 90,000 pesos. Kaya nagkalote na kami. 1987 to 1989, dumami ang mga projects ko from the Philippine government. Samantala, si Mrs. naman, dumami rin ang kanya mga international projects. So, we were earning more than we need. Kaya noong 1989, binenta ko na yung aking Bliss unit for 120,000 pesos at nagtayo kami ng aming first house, yung sa Villa Verde, no? May bahay na kami ni Mrs. 1989, pinahirate ako ng Zwillig Pharma Corporation, tumaas ang sweldo ko 5 times sa sweldo ko ng UP. Tapos at that time, 4 ang sweldo ko ng sabay-sabay. During the daytime, from 8 a.m. to 5 p.m., sa Zwillig Pharma ako nagtatrabaho. Sa gabi, from 6 to 9, nagtuturo ako sa UP at saka sa College of St. Benilde. Pag may bakasyon, tumatanggap ako ng consultancy project. At tuwing linggo, ako yung nagpapastor doon sa Old Balara Christian Community Church, yung sa squatters area. Noong 1993, nabasa ko yung napakandang libro ni Dr. Bill Bright, yung Joy of Giving, at saka yung aklat ni Dr. Bill Gothard na Financial Freedom. Prinactice ko po yun. More blessing game. No? So tumaas na ang giving ko, more than 10% na, tumaas ang giving ko. January 1995, nakabili ako ng farm sa Lipa. Tapos pag nagpatayo kami ng bahay, malaking ligaya at kaginawa ng binigay sa aking mga anak, sa aking pamilya. Noong August 1995, nag-resign na ako sa Zwillig, nag-full-time business na ako, yung Passion for Perfection Incorporated. Noong 1996 up to 2006, boom, ang daming mga foreign projects, kaya kumikita ako ng dolyar at that time. Kaya noong 1999, sa katuwaan namin, nagtayo kami ni Mrs. ng special bank account, tinawag namin Floodgates Foundation. Yung perang nilalagay namin doon, ibinibigay namin sa maraming mga churches, mga missionary organization, kasama ng CCC, maraming mga pastors and missionaries, sinuportahan namin. Noong year 2000, nagkaroon ako ng abilidad na mag-imbento ng mga business and development games. More than 100 games na ang na-imbento ko. Yun ang produkto ng aming business. Tapos nagsulat ako ng 12 libro about excellence, entrepreneurship, financial discipline, financial wisdom, ganyan. July 2018, itinalaga ko, i-dedicate ko yung basement floor ng bahay ko sa Villa Verde, ginawa naming house church yon. Ang pangalan Gospel of Christ Family Church. Ngayon, 4 na churches na kami, 4 na branches na kami. 2019, nagkaroon ng pandemya, di ba? Tama-tama naman, nakabili ako ng farm sa Mindanao. Dahil sa may pandemya, nadudol na ako sa bahay sa Villa Verde sa Novaliches, bakante ako walang project kaya nag-farming ako. Noong 2021, nakapagtapos sa kolehiyo ang 4 kong anak. Yung eldest ko, mining engineer. Ang ikalawa, Mascom. Ikatlo, education. At yung ikaapat, VetMed. Tapos 2022, lumipat na kami ni Mrs. ng tirahan sa Mindanao at nagpatayo kami ng bahay. So ngayon, dinedicate ko yung second floor ng aming bahay na bago, naging house church kami. So every Saturday, nagmi-meet kami yung aming house church. So ito po yung mga blessing ng God sa akin dahil po sa pinapractice ko ang mga principles of biblical finances, giving,
and yung financial freedom. So bilang pagwawakas, ang masasabi ko lang po, ang lesson sa aking buhay ay ang taong mapagbigay, pinagpapala ang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.